Naglagalag ako at nagsumikap upang maisagawa ang aking layunin. Bakit magpapakalungkot ako? Di ko dapat isipin ang problema. Sana nandito ka at nakikita ang katuparan ng aking mga pangarap. Wala kayong karapatang angkinin ang aking lupain at wala kayong karapatang ipagkait sa akin. Timpi, isipin mo na lamang na lumaki na ang mga buhaya. Kaming mga sosyal na mestiza lamang ang may karapatan sa langit. Ang kalayaan ay katambal ng tao, gayon din ang talino at katarungan. Initiyak kong hindi maisa sa katuparan iyan. Na hindi gumagawa ng anumang hakbang na hindi pinag-iisipan ang gagawin. Eksperto o mga nakapag-aral ng siyensya ang magbibigay ng pag-unlad sa ating pamayanan. Iya ang magdidigtas sa atin laban sa Gwardiya Sibil. Hindi natin makontrol ang hangin, kaya natin yung direktang mga layan. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. O Diyos ko, anong pangitain? Pagwawakas na ba ang mga buhay namin? Dahil sa pag-inom ng tubig ng mga mamamayan, nawala ng sigla ang bayang ito. Isa akong pari rito. Walang mangyayaring himala kung iiyak ka lamang, Udi. Di man lang marunong magdasal. Ipagpabawal ang pagdadala ng baril. Ang lupain iyan ay amin. Ito ay nasa hangganan ng aming lupain. Naaalala mo pa ba ang iyong mga pangako? Napakabait at napakatapat. Ginoo, tawag ka ng iyong tiyubin. Ay kung ipagbili na lang ang bahay. Si Kabesang Tales! Isang kasamahan natin ang namatay. Tribo. Ngunit, Kapita, bakit sigawang iyon papunta ang mga hangal na timoner? Sapagkat napakababaw lamang roon, Ginang. Bakit mabagal ang takbo? Bakit hindi patulinin ang barko? Baka tayo magdagat sa mga bukirang iyon, Ginang. Naalala niyo ba kaya ng mga taong dalubhasa sa Agam? Benside, sa lalawigan ng Puerto de Capencho, na ginawa ng isa naming kapatid. Hindi na natapos sapagkat pinintisan ng mga taong sinasabi mo, dalubhasa sa Agam. Ayon sa mga binabantayan nilang mga teorya, ang tulay may kainaan, di matatag, at malubang mapanganib. Pero tignan ninyo ngayon, nariyan pa rin ang tulay, at hindi pa rin nagigiba ng mga bagyo at lindol. Iyan, Potris. Iyan naman talaga ang sasabihin ko. Yang kwento di Capricho, ang mga taong dalubhasa sa Agham. Iyan naman talaga ang sasabihin ko, Padre Saldo. Ngunit hindi naman ang kahulugan na wala kang gaanong katuwiran gaya ni Padre Gamora. Ang sama ay nasa lawa. Mangyaring wala ni isa mang maayos na lawa sa kupurang ito. Ang lunas ay napakadali. Ako'y nagtataka kung bakit walang nakaisip ito. Bumukay ng tuwid na kanal mula sa Lawa hanggang Maynila. Sa madaling sabi, magbukas ng bagong ilog at sarhan ng dating ilog Pasig. Isang panukalang yanke. Makakatipid ng lupa
mapapadali ang paglalakbay at maiiwasan ang pagtaas ng buhangin na babara sa iyo. Ipagpaumanin mo, Ginoong Simon, ang iginagalang kong kaibigan na hindi ka sang-ayon. Napakalaking salapi ang magugugol at napakaraming kabahayan na ang maaaring masira. Pwes sumira, gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang gugugulin sa paggawa kung hindi sasapat ang paggawa. Sa ganyang paraan nayari ang malalaking pirades sa Ehipto, mga lawang Moris at ang Coliseo sa Roma. Ngunit Ginoong Simon, nilikha ng malaking gulo ang mga hakbang na iyan. Mga kaguluhan? Nag-alsa na ba kahit isang beses ang bayang Ehipto? Ngunit hindi mga taga-Ehipto o Hudyo ang iyong pakikitunguhan. Ang mga ito ay hindi miminsang naghimagsik. Ang lupain ito ay maraming beses na naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang pulong ito ay hindi na muling maghimagsik dahil sa sapilitang paggawa at pagpapataw ng buwis. Di ba't sinasang-ayunan mo, Padre Salvi? Baya-baya. Siya ay isang napakawalang utang na loob at pag-uusapan pa ang mga bagay nito sa bapor pa naman. Tingnan nyo, bago pa simulan ang mga gawain sa daungan, nagarap ako ng isang panukalang orihinal, madaling gawin, makabuluhan at matipid upang linisin ang putik at buhangin sa gulod-guluran ng lawa. At maaari ko bang malaman kung ano iyan? Pilitin lahat ng bayang magkakatabi na mag-alaga ng pato at ng mga hayop na ito sa pamamagitan ng panginginain ng mga susong maliliit at sa pagpapalalim ng wawa. At maaari ko bang isulat ang tungkol sa bagay na iyon? Pero dun, Kustodyo, kung ang lahat ay mag-aalaga ng mga pato, darami ang balot. Maaari pa'y matabunan ang wawa kaysa magkaroon pa ng maraming nakakadiring balot. Basilio, kumusta si Kapitan Tiago? Di po nagpapakita ng pagbabago sa Kapitan Tiago. Ayaw pa niyang paggamot kanina man. May nagpayo sa kanina pauwi na ko sa San Diego. Di umano'y upang tingnan ang kanyang buhay roon, pero ang tutay upang malaya siyang makahit sa apyan. Apyan ay salot sa makabagong panahon. Ginagamit ito ng mga tao noong araw. Ika natin ang balak sa pagtatak sa akademya para sa pagtuturo sa wikang Kastila. Tinitiyak ko sa inyo na hindi iyon maisasagawa. Hindi po, totoo yan. Ang katunayan po ay hinihintay lang namin ang pahintol sa isa sa mga araw na ito. Si Padre Irene na maaaring makita niyo sa taas na nangako sa amin. Binigyan pa nga namin siya ng 2 kabayong kastanyo. Siya ay maikipagkita sa General Kapitan. Wala siyang magagawa. Salungat si Padre Sibila. Bayaan niyong salungatin. Si Padre Irene ay pupunta sa Los Baños at makikipagkita sa Kapitan General dahil dyan. Naiintindihan ko, ngunit kung makakuha man kayo ng pahintulot, saan kayo kukuha ng pondo? Meron po kami, Ginoo. Ang bawat isang mag-aaral ay mag-aambag ng sikapan. Sino ang magiging professor? Meron na rin po. Ang kalahati ay mga Pilipino at ang kalahati ay may Kastila mula sa Espanya. Ang gusali. Ang maruwasang si Makaraig ay nagalok ng isa sa kanyang mga bahay. Sa bagay, hindi masama ang panukalang iyon. Hindi mapag-aaralan ng Latin, mapag-aaralan naman ang wikang Kastila. Diyan tayo makikilala lumalakad pa orong. Yung mga tao sa una, Basilio, kapag nagmumungkahi ka ng isang bagay, iniisip ka agad nila ay balakid sa halip na kabutihan. Ibig nilang makuha ang lahat na parang bola ng bilyar, makinis at mabilog. Magkapalagay loob sila ng tiyo mo. Panay nagdaang panahon ng pinag-uusapan. Maaalala ko, ano nga pala sabi ng tiyo mo tungkol kay Paulita? Pinagsabihan niya ako, ukol sa bastong pamimili ng mapapangasawa. Sinabi ko na sa Maynila wala siyang katulad sa ganda. May pinag-aralan at ulila pa. Napakayaman, may mabuting pagpapahalaga. Mahusay magsalita. Wala kang may pipintas maliban sa kanyang tiyang nakakatawa. Kumusta? Ikaw ba ay bakasyon na at siya ba ay iyong kababayan? Si isa galing po hindi ko kababayan, ngunit ang aming lugar ay hindi po nagkakalayo. Kumusta nga pala ang buhay sa inyong lalawigan? Ang ibig ko ba sabihin na hindi nyo alam? Paano ko malalaman? Hindi ba ako nakapupunta roon? May nagsabi nga sa akin na napakahirap daw ng buhay ng mga tao roon. Kaya hindi sila bumibili ng alahas.
Hindi po kami bumibili dahil hindi naman namin kailangan. Uminahon ka, binata. Wala akong ibig sabihin. Ngunit tinitiyak ko na ang pagkukura sa inyong bayan ay nasa kamay ng mga paring Indio. Halina kayo. Tayo'y uminom na lamang ng serbesa para sa ikagaganda ng inyong lalawigan. Salamat po, pero hindi po kami uminom na serbesa. Masama yan. Ang pag-inom ng serbesa ay mabuti sa katawan. Narinig ko kay Padre Camora na ang pag-inom ng napakaraming tubig ang nagsanhi ng kawalang kasaganahan ng ating bayan. Kung ganoon, pakisabi kay Padre Camara na kung uminom siya ng tubig sa halip na alak o serbesa, siguro ay kita mapapabuti at mapabawasan ng sobrang anilangan. Pakisabi na rin po sa kanya na ang tubig ay matamis inumin, pero nilulunod nito ang alak at serbesa. Nakapapatay ng apoy ang tubig at kapag pinainit ay nagiging singaw. At kapag galit ay nagiging baha na minsang nagwasak na sangkatauhan at bumibal sa buong daigdig. Mahusay na sagot. Ano nangyari kayo? Napakainit ang ulo mo. Aywan ko ba? Napag-iinitan ko ang tao yan, kinakatakot ako siya. Ay, napakita sinisi ko. Bakit di mo ko pinapansin? Di mo ba lang ang tawag sa kanya ay Cardinal Moreno? Cardinal Moreno, hindi kita maunawaan. Kasi kapangyarihan niya ang Cardinal. Narinig ko yan kay Padre Irene. Kapag siya ay nakatalikod, pinag-uusapan siya ng masamang salita. Pero pag siya ay nakaharap, pinupuri siya. Saan ka nagtatago? Hindi mo nakita ang pinakamainam na tanawin sa paglalakbay. Ay nako, marami na akong nakitang magagandang tanawin. Ang may kabuluhan na lamang sa akin ay ang mga alamat. Kung sa alamat ay mayroon ng paso, nariyan ang mapalat na bato na umano'y tinitirhan ng mga espiritu. May isa pang alamat tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Flores. Alam na yan ang lahat. Noong unang panahon, may isang estudyanteng nangakong papakasalan ng dalagang kababae. At pagkatapos ay nakalimutan ang pangako. Jeronima! Pangako, ikaw ay aking papakasalan. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang pagkatao. Isang araw, nalaman niya ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala sa likod. Bigis, lalaki ang lalaki. Lumikit sa ilog hanggang makarating sa lugar ng mundo at hiningi ang katuparan ng pangako. Mahal ko, naaalala mo pa ba ang iyong pangako na ako ay iyong papakasal? Imposible ang gusto niyang mangyari. Kaya ipinahanda ng arsobispo ang kuweba na ang pasukan ay nagagayakan ng bago. At doon na nirahan, namatay at inilibing ng Doña Jeronima. Sinasabing napakataba ng Doña, kaya't patagilid kung pumasok sa kuweba. Napabantog siya bilang isang engkantada dahil sa kanyang pagpukol ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Nang matibag ang bunganga ng kuweba, unti-unting nawala sa alaala ng mga ina si Doña Jeronima. Napakagandang alamat. Ano sa palagay ninyo, Padre Salvi? Hindi pa mabuti kung sa Beaterio na lamang siya kinulong gaya ng Santa Cruz, di sa tabang lugar? Wala namang kabuluhan na yan. Huwag ninyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo, ang milagro ni San Nicolas. Noong araw, napakarami buhaya sa ilog at loob. Mga buhayang malalaki, naninira ng mga bangka. Isang araw, may isang Tsinong naparaan. Biglang nagpakita ng isang demonyong nagkaanyong buhaya at itinaob ang bangka nito upang kainin ng Tsino at madala sa impyerno. Biglang tinawag ng Tsino si San Nicolas at nagpasaklolo, kaya ang buhaya ay naging totoo. Kagila-gilalas na alamat. Napakagandang ilathala. Bueno, nag-uusap na rin tayo tungkol sa alamat.
at ngayon pumasok tayo sa lawa. Ang kapitan marahil ang may alam. Ha? Pag-isipan mo, Kapitan. Kapitan, alam ba ninyo kung saang tako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Ibera, Nabara o Ibarra? Ah, talaga? Saan, Kapitan? Marahil ay may makikita kayong palatandaan. Tumingin kayo roon. No ang nangyayari sa iyo, Ginoong Simon? Ikaw pa naman ay sanay na sanay sa paglalakbay. Dito ka pa ba malulula sa lawang ito? Kahit sulya mo malamang iyong Anong ginagawa nyo? Ay amin. Ito ay nasa loob ng hangganan ng aming lupain. Ngunit kami umaani na. Kung gayon, ako ay naawa sa inyo. Ngunit sa isang kondisyon, hahayaan kong ipagpatuloy niyong linangin ang lupaing ito kung kayo ay magbabayad ng buwis na nagkakahalagang 20 o 30 piso taon-taon. Magtimpi, ipagpalagay mo na laang na ang 30 pisong iyon ay natalo sa sugal o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. 50 pisong buwis! Ano yun? Magtimpi, isipin mo na lamang na lumaki na ang mga buhaya. Sa susunod na taon, ipapadala kita sa Maynila para makapag-aral. Bihis na bihis, tulad ng kadalagaan sa bayan. 200 pisong buwis! Kung hindi kayo magbabayad, ay ibang tao ang paglilinangin namin sa inyong lupain. Ipagkakaloob ko lamang ang aking lupain sa unang lalaking didilig dito ng dugo. Lalo ka man sa kaso, di ako'y mahihirapan. Di isang saplot ay walang matitira sila. Ukol sa palayang dugo at nagpapaalaan. Sa mga usapin ay nauubaran din ang lahat. Sa likabok, tayo ay babalik tatang. At wala tayong saplot nang tayo ay silang. Magbibigay ako ng limos sa pulubi para mawala na siya. Mapipilit ba akong ituloy ito kung nakita kong sinasamantala niya ang aking kagandahang loob? Kailangan ko magbayad ng mga abogado. Mananalo ko sa usapin. Malalaman ko kung paano makakabalik si Tano. At kung matatalo, ay hindi ko nakakailanganin ng anak na lalaki. Si Tano, Guardia Civil, Sus Mariosep. Si Tano napakabait at napakatapat pagpahingay ng ang kanyang kaluluwa. Alam niyo ba, narinig ko, na nagbanta si Tales na ibabaw ng uldog sa lupaing isinasaka nito. Pagpabawal ang pagdadala ng baril. Anong magagawa ng ang mga tulisan ay nagsalita? Kailangan kong bantayan ang aking mga pananim. Ang bawat tubo ay parang butol mula sa aking asawa.
presyo lamang siya kapalit ng 500 piso. Kapatayin namin siya kung mahuli na 2 araw ang pagbibigay ng pantubo. Nakasela, huli! Si Gabriel isang tales, nadakit po siya ng mga tulisan. Ano? Anong sabi ng mga ito? Matutubos siya lamang daw po siya kapalit ng 500 piso. At papatay naman kung mahuhuli ng 2 araw ang pagbibigay ng pantubos. Isasangla mo ba ang relikaryo? Kung ipagbili na lang ang bahay. Hindi maaari, dahil wala naman ang tunay na may-ari. Alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin, huli? Pumiram ka ng 200 at isangla mo ang inyong bahay. Sabihin mong babayaran mo pagkapanalo ng usapin. Maaari ka nang magsimula. Maraming salamat po, Hermano Tanja. Pangako na magsisimula na ako bukas. Kapag umalis ka, tutungo ako sa gubat at hindi na tuluyang babalik. Kailangan ko itong gawin para sa aking ama. Nasaan ang iyong sedula? Noong kapanahunan mga santo, wala pang maraming gwardiya sibil. Pagkat pag may nangungulata, ay hindi mabubuhay ng matagal. Ang mga tao, tulad ng lalaking iyan, wala talagang gwardiya sibil noon. Kung mayroon, ang itim na lalaking iyon ay hindi makakasabay sa 2 Kastila, sapagkat mabibilibid siya. Alam ba ninyo, Senyor, kung nakawala ang kanyang kanang paa,
Kaninong kanang paa? Sa hari po. Aling hari? Sa hari po. May alamat nga po ang mga tao tungkol doon. Di umano. Ang hari ay nakakulong at nakakadena sa huhib ng San Mateo. Tuwing ika-100 taon ay naaalis niya ang isa sa kanyang mga kadena hanggang mawala na ang kadena sa kanyang kamay at kaliwang paa. Kaya't kanang paa na lamang niya ang nakakadena. Tuwing kikilos ang hari para maalis ang kanyang kadena ay lumilindong. Siya ay napakalakas kaya't napupulbos ang buntong inaabot sa kanya ng mga Indio. Kapag nakawala ang kanyang kanang paa, ibibigay ko sa kanya ang aking mga kabayo. Mapapaalipin at magpapakamatay dahil sa kanya. Siya ang magtatanggol sa atin laban sa Guardia Civil. Matandang kasi tayo. Lagi nila ako sinasalubong ng mga matitinding problema. Isang kasamahan natin ang namatay, ang matandang lalaking katiwala sa gubat, ay pumayag ng kura na bigyan ng pangmahirap na misa dahil sang-ayon sa kanya ay mayaman naman daw ang kanyang Panginoon. Ano ho ang kinamatay? Katandaan. Katandaan? Kahit sakit man na sana. Wala na ba kayo bagang may babalita? Mawala na ako ng gana sa dati-dati yung sinasabi sa akin. Wala na ba kayo may babalita tungkol sa sapang? Binihag po ang kabesang Tales.